Happy Friday, chikahan mga kapuso! Challenging but one for the books ang backpacking experience ni Miguel Tan Felix sa kanyang pag-iikot sa South America. Hindi lang yan ang ibinahagi ni Miguel sa kanyang pagsalang sa GMA Integrated Interviews, kundi pati ang kakaibang karanasan sa shoot ng KMJS Gabi ng Lagim, the movie. Makichika kay Nelson Canlas. Miguel is ready to see the world. At literal niya itong ginagawa sa paraan na simple, payak, and no frills attached. Mula nang mag-18 years old ang Kapuso Ultimate Heartthrob, ipinangako niya sa sarili that he will travel the world na walang maleta, kundi isang backpack lang ang dala. Sa ganitong paraan, marami raw siyang natututunan sa sarili at sa mga bagong parte ng mundo na kanyang pinupuntahan. Hostel lang talaga ako na Hostel lang talaga? Hostel lang po talaga. Di ba yung iba dun walang aircon? Wala naman. Yun din yung hinahanap ko eh. Yung gusto ko hindi ako comfortable sa travel. Gusto kong ma-challenge ako. May mga kasama ka sa kwarto talaga. Common bathroom, ganun siya, common shower. Hindi nila alam na artista ka, syempre. So, hindi ko po sinasabi. Parang, ayun yun, para out of my comfort zone na rin. Kasi, parang sanay na ako na, kunyari, pag sinabi mong artista, parang may special treatment. Aminin na po natin na may ganun talaga. So, gusto kong ma-experience na mamuhay ng natural lang. Bibida si Miguel sa isa sa tatlong nakakatakot na istorya sa GMA Pictures and GMA Public Affairs horror film na Kapuso Mo Jessica Soho Gabi ng Lagim, the movie, na mapapanood na in cinemas nationwide sa November 26. Sa episode na may pamagat na Pochong, ilalahad ang nakagigimbal na pagmumulto hango sa mga Indonesian folklore. Nakakatakot man ang kwento, may sariling scare story si Miguel habang nasa shooting sa isang barko sa Manila Bay. Nasa barko kami, sa basement ng barko, so wala masyadong airflow na nangyayari sa set namin. And then yung set namin, pinuno namin ng usok. Sa scene na yun, kailangan parang hysterical ako. So nagsisigaw ako, tapos nakahiga pa ako sa floor. So nalanghap ko lahat ng usok. Bigla akong kinat yung sarili ko. Sabi ko, direct, wait. Mahimatayin ata ako. Yun na yung last kong naalala. Tapos nakapaligid na sa akin si Derek, may medics na dyan, tapos umiinom mo ng tubig. So, ano daw nangyari? Hindi na po namin alam eh. Basta chinek na lang yung BP ko, ganyan. Okay naman lahat. Para sa akin, nakakatakot yun kasi first time mangyari sa akin yun na parang gumalaw yung mundo tapos ako, hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Paano pagising mo? Pochong yung katabi mo? Patay. True to life na talaga yan. Napag-uusapan na rin lang naman ang katatakutan. Nagkwento si Miguel na nakakaranas siya ng sleep paralysis paminsan-minsan at nang minsan siyang bangungutin. Yung gabi na yun, nakaside yung pwesto ko. Ganyan. Tapos di ko alam kung anong oras na yon. Pinipilit kong gumalaw. And then biglang lumubog yung kama. Parang pag may umupo or may humiga sa kama mo, ganun yung pakiramdam. So gumanon ako. Sabi ko, ano yun? Dumilat ako. Pagtingin ko sa peripheral vision ko, may bata na nakatingin sa akin. Ito lang yung kita. Bata, ito lang, from here. Tapos yung buhok niya, yung hindi pa kumpleto, mga 7 months pa lang yun, ganyan. Pero ang interesting doon, hindi siya galit. More on curious yung tingin niya sa akin. Pero kahit na gano'n, nakakatakot pa rin. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.